Magandang araw mga kapaps, mga kapasyon. So, magbibigay lang tayo ng tips about sa paggamit ng busina. So, mga paps, kaya ito ginawa ng video kasi marami pa rin ako na-encounter at nakakasabay sa kalsada na hindi marunong gumamit ng busina. So, napaka-importante bilang isang driver na matutunan natin yung tamang paggamit ng busina. Dahil sa hindi tamang paggamit ng busina, pwedeng mahanib yung buhay natin, mga paps. Diyan na lalabas yung nagre-resulta ng road rage, yung hindi pagkakaunawa ng kapwa driver. So, kaya ko to ginawa ng video. Kasi hindi lahat ng driver na makakasalumuhan mo sa kalsada ay makakaintindi sa iyo. No? Pwedeng ikapahamak mo or pwedeng kapahamak na kapwa driver mo, no? Mga paps, gusto ko lang talagang lalo sa mga subscriber ko na lagi nanonood, lalo sa mga newbie, importante ang matutunan natin yung tamang pagbubusina. Sample, ganito. May tatawid, no? May tatawid sa pedestrian lane. So, pedestrian lane, nakikita mo na malayo pala, may pedestrian lane. Posibleng hindi mo makita yan eh. May tatawid sa pedestrian lane. O nakita mo na may pedestrian lane. May tumatawid na o wala, mag-slow down ka. Sign of respect sa pedestrian lane. Dahil isa rin tayo o pamilya natin na isa rin sa gumagamit ng pedestrian lane. Sign of respect yan. May tumatawid man o wala, dapat mag-slow down tayo pag may pedestrian lane. Okay? So, ayan ang dapat na matutunan ng isang driver, no? Para maiwasan yung anumang aksidente. Okay? Sa paggamit naman ng busina, ganito mga paps. Sample, may lilikong sasakyan, no? At medyo palagay mo hindi ka na makakahinto at di mo pa pagbibigyan yung liliko na sasakyan. So, ang gagawin mo, busina ka. Ganito ang tamang pagbubusina. On natin yung susi. Ito ito pwede itong i-apply sa mga four wheels hindi lang sa motor. Ganito. Ayan Pag may liliko na sasakyan, at medyo naalangan ka at alam mong medyo hindi ka makapagbigay sa kanya, bubusina ka lang. Isang busina lang. Ganyan lang. No? Ganyan lang. Pwedeng ganito. Dalawang. Magkasunod. Yan. Pwede yan. Ganyan. Huwag yung ugali mga paps. Magbubusina kayo. Ganito gagawin nyo. Huwag yung gagawin niya mga paps. Kahit sa motor, kahit sa sakyan, huwag yung gagawin yung ganyan. Dahil ang dating niyan, mayabang kayo. No? So, pag ganon, busina lang kayo ng kunyari, gusto nyong busina lang kayo ng isa. May tatawid na medyo hindi nyo mapagbibigyan. May tatawid na tao or may lilikong sasakyan na hindi nyo mapagbibigyan. Ibig sabihin nasa on the way kayo, gagawin, busina lang kayo isa. Pag tao, ilang. No? Pag sasakyan, pwede. Ito. Ayan. 1, 2, ganun lang. Huwag yung ganun Huwag yan. Kahit sabihin hindi kayo galit, ang dating niyan, doon sa driver na pinusinahan nyo, maangas to, mayabang to, galit to. Nako, napakahalaga mga paps na matutunan nyo yung ganyang style ng pagbubusina. Okay? So, pag may tatawid, no, na tao, busina lang kayo na isa, is na yun. Parang, ganyan lang. Teka lang. On natin. Hindi pala naka-on. Yan Pag may tao lang. Yan, ganyan lang. Ibig sabihin na ma-acknowledge niya lang na, uy, may parating ka. Okay? Pag may yan. Ano importante doon? Matutunan niyo yan. Tapos sa pag-overtake naman mga paps, no?
marami ako talaga, halos araw-araw marami ako na-encounter, mapamotor, mapakotse, na bigla na lang tatawid sa sa kanan, kaliwa, no? Ang tamang pag-overtake mga paps, sa kaliwa. Yan, ganyan, sa kaliwa, no? Tapos, pag alam mong mag-overtake ka, magbusina ka. Bago mo siya lagpasan, nasa likod ka pa lang niya, pa-overtake ka pa, sa likod pa lang niya, magbubusina ka na agad ng dalawa. Yan. Yan. Tsaka ngayon, pagbibigyan ka niya mga paps. Wag yung busina ng gano'n ha. Wag lang yung gano'ng busina. Yun. Wag lang yung gano'n. Basta gano'n lang. Yan. Pagbibigyan niya. Mag-overtake ka magbubusina ka bago mo siya malagpasan. Okay, tapos siyempre, alerto ka rin. No? Pag ang napakadelikadong overtake yung sa bandang kanan, mga paps. No? Marami talagang na-accident dyan. So, pag mag-overtake ka sa kanan, ito, yan. Ito ka. Overtake ka sa kanan. Dapat doble pa, at dapat slow down ka lalo. Kasi, mamaya, marami kasing nangyayari dyan, may, diba, biglang hinto yung pahinto yung na sinusundan. Ang gagawin ng ibang rider, mag-overtake pa dito sa kanan. Dapat pag mag-overtake kayo sa kanan, very slow down. Kasi pag matik yan, kapag may himinto sa harap nyo na sasakyan, dapat alerto kayo dyan. Ibig sabihin niya, either may tatawid o may magkocross doon sa harap niya. No? Marami nangyari mga paps. Ang ginagawa pa, lalo may mga motor, bigla na lang mag-overtake nga, bilis pa. Kaya may biglang may tumawid. O may tumawid na motor o sasakyan. Ayun. Cause ng aksidente. So, mga paps, maging responsible tayong driver. Okay? Isa pang tips, wag kayong magmamadali. Hindi nyo pag-aari yung kalsada. Okay? Kung magbigay kayo ng mahabang oras sa pagpasok sa trabaho, hindi dahilan, malilate na ako sa trabaho. Kailangan makaabot ako. Huwag di yung dahilan para magmadali tayo. No? Ginising tayo ng mas maaga kung papasok sa trabaho, pupunta tayo sa mga appointment nyo or mga lakad nyo. Alam yung maglaan kayo ng mas mahabang oras. Wag kayo magmamadali, lalo sa pagmumotor. Nako, subok ko na yung mga paps. What more na nagmamadali ka, nawawala yung safety mo sa kalsada. The best nangyari sa akin mga paps. Mapait lang talaga sigat. Kaya mga lesson learned ko, mga experience ko sa kalsada, ito sinasabi ko sa inyo. Okay? So, yun lang mga paps, no? Ano pa ba? Basta yung sa paggamit naman ng mga dual horn. Kasi ako, ito busina, lang to ordinary lang to Yan. Pagbubusina, pag may tatabay na tao, huwag nyo gagamitan ng loud horn. Pit lang. Ganyan lang. Okay? Pag may sakyan naman na may magkocross, yung medyo naalangan ka, busina ka ng dalawa. Yan. Okay na yan. Sapat na yan. Maintindihan ka na yan. Tapos, isa pang tips. Kunyari, nag-overtake ka sa sakyan. Overtake ka. May hazard ka, di ba? Kung may hazard yung motor mo or sasakyan ka sa 4 wheels kasi may hazard. Sa 4 wheels, ginagawa ko yun. Yeah, mag-overtake ako sa kaliwa. Pag nag-overtake ako niyan, bukod sa pagbubusina ko ng dalawa, nag-hazard ako ng mga paps. Pagkalagpas ko doon sa inovertakan ko na sasakyan o motor, nag-hazard ako. Ganyan. Kasi ang isa yan ang ibig sabihin yan, salamat. No? Kaya nag-overtake ka, nalagpasan mo na yung sasakyan na nagbigay sa'yo, tapos nasa unahan ka na niya, mag-hazard kayo. Practicing nyo mga paps.
Mag-hazard lang kayo ng ganyan. Okay na yan. Ibig sabihin niya, nagpapasalamat kayo. Yan. Ginagamit yan sa ibang, sa Japan, ganyan. Pag may mag-hazard sila. Pag napagbibigyan sila sa kalsada. So, ano pa ba mga paps? So, mga paps, inulit ko, no? Ito, ulitin ko ulit, ha? Ulitin ko ulit. Pagbubusinan na ganyan, wag yung gagawin yan. Napakadelikado. Mapapaaway kayo sa kalsada. Ang dating niya mayabang kayo. Okay? Tapos kung dual horn naman, ako kasi may dual horn ako, hindi ko yung masyadong ginagamit. Pag kunyari, maging responsible din tayo sa mga paggamit ng mga busina. Sample, sa mga eskwelahan, no? Huwag tayo magbusina dyan sa mga simbahan, hospital, no? Na palagi ng mga tahimik na lugar, huwag tayo magbusina hanggat maaari. And then, sa paggamit naman ng loud horn, ako kasi ginagamit ko yan pag nasa highway na ako. Ginagamit ko yan talaga mga paps. Kasi, lalo na kung in-overtaken mo or yung malalaking sasakyan, yung mga bus, ginagamit ko yan mga paps. Pero yung loud horn ko, ginagamit ko yan pag talagang kailangan na talaga. Lalo sa highway. Kasi pag ordinary, hindi ko mapapansin talaga sa liit ng motor. So, yun lang mga paps na maging responsible lang tayo sa paggamit ng busina at sana ay kahit paano mayroon kayo napulot na kaalaman about sa paggamit ng busina. Okay? So, ano pa ba? Ano pa ba? Ano pa ba? Ilang mga paps maging responsible tayo. Okay? Matuto tayong magbigay sa kapwa driver natin. Kung kaya natin magbigay, pagbigyan na natin yung mga pakiramdam natin na nakabuntot talaga at nararamdaman na parang nagmamadali yung sasakyan or motor, paunahin na natin. No? Wala nang mawawala sa iyo. No? Maging kalmado lang tayo sa kalsada. Mapa-motor ka man o four wheels, no? Yung video na to pa, hindi lang to sa motor pwedeng i-apply Pwede itong i-apply sa lahat ng nagda-drive. Sa four wheels, sa motor, pwede. Okay? Kasi kaya ko to ginawa kasi nag-worry ako sa mga nakakasabay ko sa kalsada. Bakit di ko gawa ng video? No? Sana mga paps yung video na to ay i-share nyo sa mga, lalo sa mga newbie. No? Marami kasi pwede nyo kasi ikapahamak yung maling paggamit ng busina. No? Nandiyan na yung road rage, no? Alam niyo ba mga paps na ewan ko, may memo si LTO na tandaan niyo ito may memo si LTO kapag ikay nasangkot sa road rage at napatunayan sangkot ka sa road rage, isa ka dun sa kasama sa road rage, matik tanggal ang lisensya mo, no? Matatanggalan kayo ng lisensya. Kaya yung lisensya nyo, ingatan nyo, no? Ingatan nyo hanggat maaari, kalmado lagi. Then syempre huwag tayo makakalimot sa taas kay God. Always pray, kalmado, mapagbigay sa kalsada, and matuto tayong respeto, ang salitang respeto sa driver. Yan lang mga paps, maraming salamat at sana kahit paano may natutunan kayo sa video na to. Salamat sa panonood nyo, salamat sa, lalo na sa mga nanonood, no? Sa mga taga Vietnam, Indonesia, Malaysia, shoutout sa inyo lahat. No? Bagamat di nyo naiintindihan yung sinasabi ko, mayroon naman translator. No? Lalo na sa Indonesia, no? Ang dami kong viewers dyan So salamat. No? Mas marami pa akong viewers sa Indonesia kumpara sa Pilipinas No? Sa mga taga Indonesia, salamat ng marami. Hindi man tayo magkaiba man tayo ng language, pero yung panonood nyo, yung may natutunan kayo sa video ko, malaking bagay na yun. Pasalamatan niyo ako. Napaka simple lang, mababaw lang naman yung aking kaligayahan. Masabihan mo lang ako ng thank you. Yung mga nagko-comment sa akin, masabihan nyo lang ako, salamat Paps, may natutunan. Masaya na ako to. Okay mga paps, mababa na yung video at sana i-share itong video na to sa mga kakilala nyo para kahit paano magkaroon ng konting idea sa paggamit ng busina. Ilang mga paps, maraming salamat. Peace out, bye-bye. Ingat kayo lagi. Kalmado lang.